Magandang araw mga kaibigan. Medyo bad news po itong pag-usapan natin ngayon. Presyo ng diesel, grabe. Diesel, posibleng sumipa sa 170 pesos kada litro. Banta sa presyo ng langis, lumalala. Posible umanong umabot sa 170 pesos kada litro ang presyo ng diesel sa susunod na linggo. Ganito. Ano bang araw ngayon? Biyernes Santo. Kailangan mag-gas up na naman tayo. I don't know sa inyo, ang amin dito 123, 125 per litro ng litro. So, Martes, tataas na naman yan. Ano ba yan? Ayon sa industry sources, habang patuloy ang pagtaas ng global oil prices, dulot ng umiigting na tensyon sa Middle East. Batay sa ulat, maaring madagdagan pa ng 17 hanggang 19 pesos kada litro ng diesel simula April 7, habang ang gasolina ay inaasahang tataas din ng 3 hanggang 5 piso kada litro. Sa gitna ng pagtaas ng presyo, nagpatupad na rin ng Department of Energy ng mas mahigpit na hakbang laban sa fuel hoarding, kabilang ang posibleng limitasyon sa pagbili ng gasolina upang maiwasan ang panic buying at artificial shortage. Wala na ito. Maalala ko, mayroong pinirmahan ng Pangulo isang bill. Batas na pala, napirma niya na. Kailang ayaw pang ipatupad ng Malacanang. Yung batas na yon, napirma na ng Pangulo, ginawa ng Kongreso mabilis para tanggalin ang excise tax ng langis. Pag tuluyan ng temporarily isuspend ang excise tax ng langis, estimate is bababa ng 10 pesos per litro ng diesel ba yan o gasolina. Yan ang estimate. Ang tanong, bakit ayaw pang ipatupad ng Malacanang yung pag-cancel ng excise tax? Dahil ba nasasayangan sila sa koleksyon? Ang estimate is 136 billion daw ang koleksyon nila dyan sa excise tax. Mas pinipili ng administrasyong Marcos yung income ng gobyerno kaysa sa makaluwag ng kaunti ang ordinary Pilipino na apektado na sa sobrang taas ng langis. Mabuti pa ang Vietnam dahil mabilis kumilos ang Vietnamese government. Tinanggal na nila ang tax ng fuel sa kanila, kaya sa Vietnam 19% bumaba ang kanilang presyo. Sa atin, pataas ng pataas. Tayo na ata ang may pinakamataas na percentage of increase sa buong mundo. So, excise tax lang siya na, excise tax. Dalawa kasi ang tax sa langis eh. Excise tax at saka VAT. Yung VAT na yan, value added tax. Kung kumain ka sa restaurant, VAT. Kung matulog ka sa hotel, VAT. Kung magbili ka ng mga groceries na VAT. Value added tax. Magbili ka ng crudo, VAT. So nung 50 pesos pa lang ang presyo ng litro ng diesel sa atin, yung 12%, computation yan is 6 pesos na ang buwis, ang income ng gobyerno. Ngayon, 140 na, magkano na? Nako, tiba-tiba ang gobyerno.
Ang laki na ng buwis na nakukolekta sa VAT. Ayaw pa nilang ipatupad yung excise tax na walain. Ano ba talaga ang gobyernong ito? Mas inuuna niya yung kumita. Okay lang sana kung yung kita na buwis, siguradong ibibigay nila sa mamamayan. Paano kung dadalhin sa mga mali-maleta? Diba? Kaya, I don't know how will I describe it. Sa aming pamilya, at least, ako, may pensyon ako. Nararamdaman ko rin yung pagtaas ng presyo na yan. Kailang, dahil may pensyon nga ako, is kaya-kaya pa. Papaano na lang yung mga kababayan natin na yung sumusildo lang ng 300 to 400 per day? O sabihin mo kahit 500? Ang dami niyang babayaran, kuryente, tubig, pagkain, pamasahe. Papaano sila makakope up ngayon dito? Mabuti ang taga-palasyo dahil bilyones yung mga hawak nila. Mabuti ang ating mga mambabatas dahil may mga maleta sila. Paano si ordinaryong Juan de la Cruz? Kaya, grabe. Maging 170. People who reacted. 2,000 ang nag-react, 1,000 ang tumatawa, 353 ang umiiyak. Comments. Berilio Corpus, latest news, world market of crude oil is now $106 per barrel. Maria Sally, imagine wala dito ang gera pero pinakamataas sa presyo ng oil, fuel at major commodities. Samantalang doon sa may gera, steady lang ang presyo. Grabe, ginagawa ng gobyerno na ito sa kapwa Pinoy. Yes, talagang personal opinion ko lang ito. Wala silang malasakit sa ordinaryong taong bayan. Kaya kung may malasakit lang sila, right now sana ipatupad na nila, tanggalin na nila yung excise tax para maramdaman natin kaunting pagbaba. O kung mas maganda pa, pati value added tax ng gasolina, tanggalin nila. Yan. Totoong may malasakit. But habang hindi tinatanggal yung buwis sa langis, wala. Hindi sila makarelate sa hirap ng taong bayan. Yan, opinion ko lang yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ang natagaan og sin nga nagkuha gyud yang sa gitabang sa ngayro bisag ulan, excited gid kayo sila. Salamat kayo. O karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So silupin og gisumpay-sumpay ra gani ang mga silupin og ibutangan og mga kahoy sa ibabaw. So mo na ni siya. So gantos gyud sila sa ulan. So karon natagaan na sila gero og na kuha na gyud makaatop na gyud sila. Salamat gid ko sa Ginoo sa nagtabang sa amoa kay nangan gid mi nga makatop mi kay tan-aw among atop kay sulupin ra gid ang among kuan sa among kuan abuhan o sa among balay ug mao ra na daghang salamat. Maninaot unta mi nga magpadayon mi nga hinabang sa matag usa nga amo ang mga tao kay daghan pa ang nanginahanglan gid sa amoa kay mo ra gid na ako amo. Pila na day ni katuig ang inyong balay? 8 katuig na gid ni among balay. 8 na katuig. So mao nga gaulan na nagyod. So pila na day imong anak? Duha akong anak. Duha na. So kuan na gyud ba? Karon makabalay na mo ug labi na og kuan. Naanatay mga anak so di na mo maganto sa ulan. So salamat kaayo.
hikmat sa Ginoo ug salamat sa nagtabang sa amoa. Sige, salamat.